parang they live on with the memories. Yeah, yung hindi nila kailangan kalimutan dahil masakit. Pwede naman nilang pwede naman silang mabuhay with the memory of you, Jack. Ganun siya. I choose not to eat red meat kasi nga Parang sa one pagmamahal part mo. doon is yung nag-empathize ako dun sa mga animals. And parang Ikaw muna. wala pa ako sa part na dahil yung parang masarap kasi. The secret to happiness is tending to sheep. Parang si Mother Teresa, Calcutta, sabi niya, parang you give, parang till it hurts. The more you give, parang you still give. Parang Pero ang importante, meron kang parang part sa sarili mo na gusto mo talagang mag-give. profession in itself, in its purest form, is ang ganda pa rin pala talaga niya. True. Sabi nung bata na, Adero, I saved that turtle. Parang So I that's made the the difference. I made the difference in that turtle. Parang If meron kang gustong gawin sa buhay, parang gawin mo na siya. parang para sa akin yung message niya. Hindi yung para sa kanila. Yan. Hello. Wala, tatawa lang. Hindi. Wait lang. Ano man sasabihin natin? Ang sasabihin natin ay, Hindi, okay. Kasi kakapanood lang namin ng movie, yung The Ship Detective, yung si Hugh Jackman yung bida. bida. Huwag mo syadong isipin yung camera. Kung wala ng camera. Nakapokus sa camera eh. Parang nako-conscious. Kung wala ng camera. Kung usapan lang. Okay. Pero syempre tingin-tingin ka. Benson. Wala, inaano na eh. Dapat pala naka-hide na lang. Napipil ko yung ano mo. Sasabihin. Hindi. Ano masasabi mo dun sa pelikula? Ayan, ganun. Maganda siya. Kasi if mahilig ka sa pets, any kind of animals, para matutuwa ka. Kasi parang nandun yung relationship ng amo tsaka nung pet niya eh. Tsaka touching siya. Ayun. Touching. Yes. Ako parang yung pinaka ko doon, yung parang pinaka like next question na. Ako masasabi ko maganda siya, nagustuhan ko. Okay, next. Parang ano yung pinaka magandang line na nasabi dun sa pelikula, parang gano'n. Hello, parang wala ako na Hindi, parang anong part ng film mas yung... na-struck sa akin. Oo, gano'n. Hindi naman yung line pala. Kasi parang wala, may subtitle, parang Netflix lang. Ano ba? Ano may na-struck sa akin doon? Siguro yung na lang, yung last scene na lang na Kasi may part doon na yung nagbibigay ng letters, di ba? Si? Yung parang letter woman ba yun? Nagde-deliver ng letter. Tapos, Sino? Paano? yung may binigay siyang letter dun sa babae, yung nakasalamin. Tapos di ba kinuha niya yung letter? Oo. Tapos parang yun yung part na inabangan ko. Ano yung reason ba't niya kinuha yung letter, ganyan. Tapos yung parang sa end part, kaya niya pala kinuha yung letter kasi parang inisip niya sino yung babaeng sinusulatan ni Hugh Jackman. Yun pala anak niya. So parang may konting guilt siya na na-feel na, ay, akala ko babae niya yung sinusulatan. Yung pala anak niya. So parang dun sa part na yun, na-touch din ako. Oh. Yeah. Na parang hindi pala romantic love yung ka-penpal ni Hugh Jackman. Anak niya pala Anak niya yun. pala. Yes. Okay. Parang feel ko in that sense, parang may other forms of love din talaga kasi. Yeah. Ikaw? Ano yung Ako, na-extract sa akin yung yung mga, yung parang simpleng story lang, pero parang nakaka-touch siya. Kasi ako naman, di ba, pet owner ako. Pet owner ka din, di ba? Yes, mayroon yes. kang, ano kasi yung dogs may mo? husky kami, Husky. Dalawa, Yes, di ba? Oo. So ako may aso, may mga aso, may pusa May cats din. daw. Yung ang galing na kasi ng mga yung computer generated na yung movements nila. Yeah, oo. Yung naano lang ako dun sa part na kapag kasi nag-aalaga ka ng mga pets, maintindihan mo yung body language nila. Tapos maintindihan mo sila. comprehend mo ano yung mga sinasabi, ganun. Yung movements lang sa movie na, for example, nung nalamang namatay ni si Hugh Jackman. Yung nilagay ship. niya yung kamay, yung mukha niya sa kamay. Kasi parang nag-stoop down siya, tapos yung Finil baba niya. niya,
ginanon niya dun sa kamay niya. Parang nagpa-pet siya or Mm-mm. nilapitan siya. Yung mga ganong ano yung... Yeah. Kasi kapag naintindihan mo yung ganon, double yung Parang, mafe-feel mo. Kasi nga, naintindihan mo yung sheep language or yung mga animal language. animal language. True. Tapos, meron pa. Yung isa ko pang naisip is, yung ginagawa nila, yung kakalimutan na nila. Oo, yung magbibilang sila ng 1, 2, 3. Kasi parang doon sila nasanay na para hindi na lang nila maisip yung mga problems, di ba? Parang kinakalimutan na lang nila. Oo. Hindi, parang hindi naman necessarily problems, pero parang highlight doon is parang yung mga memory. Yung memory na, for example, yung masasamang memory, Yeah. gano'n. Tsaka nung namatay si Hugh Jackman, di ba? Parang gusto na lang nilang kalimutan. kasi nga masakit, gano'n. Ah, Tapos yung nag-struck na sa akin doon is yung nag-appear siya nung hindi alam, yung bida kasing ship, yung may isa doon hindi na niya alam anong decision gagawin niya. niya. Oo. Like, parang kakalimutan na din niya rin sa Hugh Jackman kasi nga mahirap yung nangyari. Or itutuloy niya pa yung investigation. Yung investigation, hindi niya masyadong naintindihan kasi. Mm-mm. O kaya naman parang syempre, yung pinopoint ko lang is yung time na yon, yung kinakausap na niya, parang nag-appear si Hugh Jackman. Parang in-answer niya na kung bakit hindi niya dapat gawin yung kakalimutan niya. Parang hindi niya dapat i-erase yung shepherd niya, si Hugh Jackman, sa memory niya. Which is yung parang they will live on with the memory of them. Parang na ewan ko, deeper na to. Parang kanina nga, dyan na parang yung parang they live on with the memories. Yeah, yung hindi nila kailangan kalimutan dahil masakit. Pwede naman nilang pwede naman silang mabuhay with the memory of Hugh Jackman. Diba? Ganun. Na-reiterate nila yung ganun. Tsaka kasi medyo yung movie, kasi 'di ba, madalas yung mga movie, yung mga pets yung nagpa-passed away, tapos yung tao yung nag-stay, pero hindi to kasi yung nila, yung tao yung namatay, tapos sila as pets, sila yung parang nagtuloy, gano'n. Oo nga, no. Di ba? Kasi madalas yung mga movie ng mga pets na mamatay. Oo. Animals, gano'n. Tapos yung tao yung parang mag-i-stay. Tapos sa kanila, baliktad. Which is Oo. parang ganun siguro pag nawawala yung mga amo nila, masakit din sa kanila. Di At ba? saka yung perspective nung nawala yung Shepherd nila, di ba? Parang hindi yung may horn yung naglalaban si ng mga aso. Sebastian yung Oo, pangalan. si Sebastian. Parang, di ba sinabi ko sa'yo kanina, parang ganun ba talaga yung mga pets? Phil, oo. Yung last memory nila na makikita is yung mga Yung amo nila. Oo. Yun parang sabi niya, I saw George. Sabi niya, di ba? I saw George. Oo. Tapos yung last part din, yung parang nakita nila sa clouds si Sebastian. Yung parang sa kanila kasi yung mga ship pag namatay, magiging clouds. Oh, They will nakalimutan form ko yung clouds. ganong important part. Buti na lang Yeah. nagganto tayo kasi And napag-usapan natin. They will form clouds. Oo. Kasi parang dinidenay pa ni Sebastian nung una eh. Parang hindi siya magiging Maging ganon. clouds. Ang galing. Ang galing na movie. Parang kung kung wala kang pets, parang at the end of the movie, gusto mo na magkaroon ng pets. Oo. Parang gusto mo magkaroon ng Tsaka cute sheep kasi nila. ng lamb sa bahay. Oo. Ano ang ating last message? Last message. Tiniming mo. Di, madami pang time. Madami pang time. 20 minutes pa. Last message. Wag muna. Ano pang gusto mong pag-usapan about the film? Siguro yung naman, yung mga parang human characters. Yung, kunwari, mga butchers. Yung two murderers. Oo. Di ba nga, no? parang para sa kanila, yung mga animals, source of money lang. Di ba? Source of Oo. business. Pero para kay George, Oo. it's parang family sila. Di ba? Yeah. Ang isa, ewan ko, pag-open up ako about sa, di ba diet ko, iniwasan ko ang meat, Meat. yung red meat, gano'n. Konti na lang magpati chicken, di na ako stop kain. mo na. Pero kasi kailangan natin yung protein, di ko makakailan. Pinaka-source kasi yun ng diet Oo. natin. Kasi
yung biology natin, kailangan nating kumain ng some form of meat. Kasi nga, di ba, may mga deficiencies, mga micronutrient deficiencies. Kapag hindi ka non-meat eater ka, ganyan. Oo, magkakaroon ka ng vitamin D deficiency. Yung mga ganun. Tapos one reason kasi kung bakit ako ewan ko, biglaan lang to na about 6 years na akong hindi kumakain talaga ng meat. Kasi parang may certain biglaan lang na ayoko nagbigla minsan. Hindi yung dinirestrict ko yung sarili ko, parang ano lang siya. I choose not to eat red meat kasi nga Parang sa one pagmamahal part mo. doon is yung nag-empathize ako dun sa mga animals na feeling ko lang kapag, for example, 4-legged sila. Mga 4-legged animals, yung pork, yung beef, parang they're much more human-like. Yung- Mammals din kasi sila, Oo. like us. More human-like if, for example, compare natin sa fish. Parang mas tao kasi, di ba yung si Darwin yan yung theory, evolution of man. Di naman tayo upright agad maglakad. Din naman tayo, 4 limbs naman din tayo. Parang, hindi ko naman sinasabing galing tayo. Parang maling Darwin yan, theory. Sinasabi ko lang is, ewan ko, may biglang shift lang sa sarili ko. Internal shift na nag-empathize ako ng masyado na hindi ko na na-enjoy yung kapag kumakain ako. Yeah, kasi sila yung naisip mo eh. Parang meron din silang feelings, tsaka yung brain din nila, di ba, advanced na rin. Oo. Na meron na din silang napaprocess na emotion, di ba? Yeah, kasi nga, nado-domesticate sila na, di ba yung mga farmers, mayroon silang favorite na baka dito sa Pilipinas. Kahit mga baboy, di ba? Kaya Kahit minsan nakakaawa baboy. din mga baboy na gagawing subject. Oo. Ay, alam mo ba, oo nga saan may naalala tuloy akong Korean drama. Kasi yung sa Korean drama na yon, hinahabol nila yung piglet. Tapos yung piglet pumunta sa samgyeopsal. Tapos Tas yung kakatayin na mga siya Korean doon na kumakain ng samgyeopsal. Nakita siya. Parang yung tatay niya, tinakpan niya yung mata ng anak niya. Kasi nga, kinakain niya yung piglet na buhay na Ay nga lang, parang isang yun. Yun, Bad Mother na Korean drama. Parang one scene lang yan. Ano bang sinasabi ko bago nun? Yung parang, Nakalimutan ko. Kasi may side story na naman ako. basta yung mga 4-legged. Tapos yung parang ka na, Ay, hindi mo na, internal shift. yeah, hindi ka nakakain, ganun. Grabe. Nalimot na ako dun sa line of thought ko. Kasi naman naisip ko yung Korean drama na yun. Hindi ko na alam na sasabihin ko. Ako naman, parang, Ikaw muna. wala pa ako sa part na dahil yung parang masarap kasi. Parang di ko pa siya kayang i-stop kainin. Hindi naman kasi required. Sinasabi ko, ako lang yan. Parang ako lang nasa tao pa din. Nasa Kung tao magde-decide ka talaga na stop mo Saka na wala or naman kasing limit mo. morality dun sa ganong part. It's just your personal Yes. decision. Yung Oo. preference talaga siya. Yung ate ko naman before, kumakain naman din siya. Tapos parang nung work na siya, ganyan. Tapos syempre na-expose din siya sa mga colleagues niya, workmates niya na hindi kumakain ng meat kasi nga parang yung sa mga parang sila pet lover, animal lover. So parang naging siya before pescatarian. Talaga? Yung parang ba fish na lang, 'di ba? Fish lang. tapos gulay. Tapos Oo. ngayon dati talagang wala siyang any source of protein from poultry. Poultry. Walang dairy. Oo, wala. Parang kahit chicken, hindi niya Oo. kinakain. Pork, beef, hindi. Ngayon, parang nag-a-adjust na siya ulit. So, nag-chicken na siya ka beef. Yung pork, hindi niya pa rin talaga kinakain. Oo. At least. Yeah. Hindi talaga siya, Tapos, alam mo, tinatanong ng mga tao, parang, paano ko nakakayanan yun, ganun. Hindi, yung secret doon is, wag mong i-restrict yung sarili mo. If, for example, ikaw na nakikinig dito or tayo nag-usap na gusto mong mag ganong lifestyle or diet, hindi mo i-restrict kasing sarili mo. Once na na-restrict mo, mahihirapan kang ituloy yung ganon. Parang i-start mo siya like step by step. Na wag mo siya yung biglaan na, Pwede. di ba? Talaga siya, like, gagawin mong walang restrictions. Parang freely mong chino-choose na everyday, hindi ka talaga kakain. Kasi nga, hindi mo prefer. Oo. Hindi mo siya
bawal, ganyan. Kasi minsan, for example, may masarap na niluto yung mama ko, ganyan, or yung, masarap yung food. Titikim ako, yung mga ganun. Pero hindi yung whole na meat. Like, konti lang, kaya yung soup, yung sabaw lang, or yung paste lang, mga ganun. May mga iba kasi na talagang strict sila na kahit yung parang konting lang na, kunwari meron siyang, kunwari yung sabaw, parang Oo. napakuloon siya ng pork, ayaw Oo. din nila. Or like yung, kunwari magpa-fried rice, may parang kahit tinge lang na ayaw nila. 'Di ba? May mga ganong, Naintindihan ko kung bakit ayaw ng mga ganun. Dahil sa amoy. Tapos, kasi parang aware na sila na, aware ano na. sila. Kasi yung lasa kasi, ibang lasa. Yung parang alam na talaga nila, ito hindi to pure na walang halo na, Oo. diba? Parang lang, mas masangsang kasi yung amoy. Hindi iniiwasan nga yung pag alam mong merong pork yun, masangsang ang Maamoy amoy. talaga. Parang mas fishy siya kaysa sa fish, parang gano'n. Yun lang yan. Feeling ko dahil din doon, yung gustatory tsaka yung olfactory na Parang masyado na silang yung grabe yung awareness nila 100%. Oo, kasi di nga sanay. Oo. Yun, di lang sanay. Pero yung iba kasi parang may pagka-aktivista eh. Pero no bashing naman sa kanila. Pero hindi lang dapat kasi maging strict na kailangan lahat ng tao kamukha ko, gano'n. Oo, parang kung sa sarili nila gawin nila yun, okay lang. Pero like if force mo or parang i-feed mo yung tao na dapat ganito yung gawin mo, parang it's their own choice naman. It's their body, their mind. Tama. Diba? Ayun. Okay. Sino pa bang characters doon? Wala lang, yung anak, feeling ko reflection siya ng tatay niya. Kamukhang-kamukha na yung anak. Yung parang naturally sa kanila yung maamo sa pet, sa ship, yung mga ganun. Yes. Tsaka lang din, yung parang simplicity ng buhay ni Hugh Jackman, na parang happy na siya na nagtetend siya sa mga ships niya. Di ba parang whole day, 24/7, nandun lang siya. Parang happy na siya. Kahit wala siyang ibang, di ba di siya nakikipag-interact sa community niya, like sa ship lang, di ba? Parang sinabi niya at the start of the movie na the secret to happiness is tending to ship. Parang gano'n. Tsaka Being may a shepherd. issues kasi siya sa community, kaya hindi na rin siya nakikipag-interact. Nakuha niya yung fulfillment sa pag-aalaga. Parang yun yung gusto kong goal sa buhay. Yung ganun kasimple. Kasi parang sobrang Farm at peace life. niya lang, di ba? Yung parang Gusto ko din yung ganun. hindi mo inisip yung mga problems, at peace ka, kahit animals yung kasama mo, masaya ka, di ba? Pero you don't have to have so much in life na physical, tangible. Yeah, material things. Material diba? things. Basta nakakain ka 3 times a day, may matutulugan ka. Yeah. Yun din ang ko. Kailangan mo na magkaroon ng stability sa ibang bagay pag settle down sa ganung lifestyle. Tsaka feel ko may mga iba-iba din tayong like definition ng peace of mind. Kasi may mga iba, diba, gusto nilang stability, yung may material things, nasa malaking bahay, nakapag-travel, diba? Yun yung interest nila. The May ambition, mga ambition. May iba naman like basta nasa quiet place, may bahay, ganyan, nasa maayos na community. Yun na yung peace of mind nila. Ayoko yung mga peace of mind ng mga billionaires. Hindi kontento, di ba? Parang kalakip ng malaking pera is malaking problema, ganun. True. Pero there's nothing wrong with being rich. Yeah. Okay yung maging basta ganun. naging mayaman ka legally. In a legal way. Oo, pinaghirapan, ganun. Tsaka parang give some to others. Parang, you help. Parang kung mag-charity ka, mag-foundation, Actually, ako, ganun yung balak ko. May nagsabi nga sa akin na may pagka-philanthropist daw ako. Charitable. Yung charitable. Parang may pagka-philanthropist yung Yun kasi magagandang gawin sa life, di ba? Kasi parang gusto kong magkaroon ng means to give to others, parang ganun, to help others. Tsaka masaya sa feeling na na nakikita mo silang masaya, yung mga hine-help mong tao, di ba? Oo. Ganun naman talaga kasi yung parang perfect picture ng isang community. Nagtutulungan.
Tsaka definition din ng success, di ba? Oo. Parang hindi ka lang successful sa sarili mo, pati sa Hindi siya ibang individualistic lang. Sinishare mo yung success mo sa others. Wow, Totoo kala yan. Totoo. pero madamot. Madamot. Hindi kasi, wala pa tayo dun sa level na yun. Oo. Naintindihan ko naman yung ganun. Like, meron din na kailangan you build up first. Kasi Yeah. nga, ano bang ibibigay mo kung wala ka? diba? True. Dapat maging stable ka muna on your own. Oo. Para Pero- meron kang i-share sa share. others. Pero meron din akong dyan na parang may ito side quest na naman. Ito, ang layo na tayo sa film. Parang parang si Mother Teresa of Calcutta, yung saint Mother Teresa, yung sa Catholic Church. Sabi niya, parang you give, parang till it hurts. The more you give. parang you still give, parang ganun. And I think kapag ganun yung ginagol mo sa buhay, Yung mindset mo. you're trying to earn to give. Kahit yung give ka, kahit nga I mean, kasi 'di ba yung napag-usapan natin is parang mag-imbak ka muna sa sarili, ganun. And you give after. Pwede 'yon. Pero parang meron ding other side of the coin, yung sa story ni Mother Teresa na sabi niya, kahit walang selflessness is okay, parang ganun sinasabi. Tapos sinasabi niya doon, yung pinakamalaking point niya is parang God will provide. Parang ganun. Yung kahit walang-wala ka na, alam mo na merong God na magpo-provide pa din. Oo. Tapos lalo na kung ganun yung goal mo is Yeah. which is tumulong. Yung Parang kind tutulungan ka. ka talaga. True. Wala lang. Naisip ko lang si Mother Teresa nung na yun. Kasi Yeah. mahirap talagang maging selfless. Like, even now, syempre, kung bago lang tayo sa careers natin, binibuild up natin yung ganun. Some form of stability, I think, mahirap talaga maging selfless. Kasi nga, you're trying to think of the future, ganyan. Kaya Yeah. nga, wala lang, medyo mahirap yung dilemma na yan. Naisip ko lang. Pero ang importante, meron kang parang part sa sarili mo na gusto mo talaga mag-give. Oo. Parang si Bill Gates, naisip ko lang si Bill di ba Gates. siya? Philanthropist. Philanthropist, yun yung goal natin. Oo. Oh, Kapag talaga. meron na talaga tayong enough, Oo. tutulong at tutulong Kasi tayo. kapag may means ka, siya may means. Ang laking tulong niya sa HIV research, si Bill Gates. Pati yung poverty, niya. Ang dami niyang Dami yung charity project. foundation, di Oo, ba? ang dami niyang foundation, dami niyang tinutulungan. Naisip niya rin yung mga pressing medical problems, yung mga HIV, ganyan. Ang laking bagay niya sa, Yes. kasi nga, meron siya, binayaan siya ng means. Di ba? Parang billionaire goals dapat yung mga ganun. Parang you can see why. Kasi Yeah. feeling ko sa kanya, na-enlighten siya bigla. Anong gagawin niya dun sa laki ng pera niya. Kasi kung para sa kanya lang yun, enough na yun nagagawa niya na lahat ng gusto niya. Pero paano yung mga di ba, hindi pinagpala, hindi binayaan ng enough means. Parang siya yung nag-give. Parang last ko na lang is, since, syempre, tayo sa podcast. I mean, sa episode na to, is, di ba, para sa physician, like, we're professionals na physician. I think, one way of helping, hindi man financially, ganyan. Ang ganda ng, kahit gaano ka-toxic yung career building ng isang pagiging doktor, pagiging manggagamot. Parang yung profession in itself, in its purest form, is ang ganda pa rin pala talaga niya. True. Kahit mahirap siyang i-build up na, kasi kapag starting ka medyo mahirap, may further trainings kang dadaanan, kung hindi naman, may other types of parang challenges, yung early in the career na pagiging manggagamot. True. Parang ang ganda lang appreciate ko lang na yung profession natin, hindi man financially giving others yung pag-provide ng mga ganong means, is nakatulong siya na in other way. Tsaka yung parang service natin, parang selflessness din holistically, siya parang papakonsult pa lang sila. Iba na yung emosyon na nilalabas mo tsaka nilalabas nila, di ba? Parang pasahan ng energy. Yes. Tsaka kasi if for example, nagpa-consult sila, syempre pag nagsabi sila ng health problem nila, mararamdaman mo na
meron talaga silang pinagdadaanan, ganyan. Tsaka pag may sakit sila, parang hindi lang siya yung may sakit, parang buong family, di ba? Totoo yun. Di ba? So parang kailangan mo din silang Buong kausapin, ni-educate, ganyan. So parang yung ginagawa pa lang natin, emotionally draining na din, di ba? Kasi Oo, nga, yun yung natin bangko natin oo, parang kailangan ma-feel ng pasyente natin, ay concerned sila, concerned yung mga doktor sa atin, gusto nila gumaling tayo. Oo. So parang mas magiging ano sila sa treatment, magiging, ang tawag doon, susundan Oo. nila, ganun, magiging mabait silang Pasyente. Ano yun? Yeah, pasyente. Oo. Kaya nga sabi nila, parang okay lang na hindi ka maging magaling na doktor. Basta meron kang ano sa pasyente mo. Maging mabuti ka sa pasyente mo. Di ba? Yeah, tama. Parang mag-provide ka ng care. Yeah. Kasi, Parang nabanggit ko to dun sa isang Diba? episode na Wow. is you provided care. Yeah. Kasi, hindi naman ano na dahil doktor ka, dapat magaling ka. Magaling ka nga, pero wala ka namang puso. So, parang hindi ka din nagiging Tama. doktor. Kasi in aspect, parang holistic mo nga talaga i-approach yung paggagamot. Pasyente, yeah. Hindi lang yung science na alam mo yung mechanism of action ng mga gamot, hindi lang yun. True. Kasi minsan yung spirit din yung Yeah. ina-address mo. Tsaka Moral pag- din ng tao. Pag na-feel ng pasyente tsaka ng relative na, ay, concern yung doktor sa akin, ibig sabihin, alam niya yung pinagdadaanan ko, di ba? So, Oo. parang mas gusto nilang magpa-doktor, Oo. di ba? Kesa yung iba na ayaw nilang magpa-doktor kasi, ay, hindi naman ako naiintindihan ng doktor, na may mera lang yun. Oo nga. di ba? Parang, kung paano mo kausapin tsaka alagaan yung pasyente mo. Doon ka talaga mag-grow tsaka magiging charitable. Oo. Yung parang, syempre, lapit sa yung pasyente, Yeah. gano'n, di ba? Yun nga, parang yung design ng profession natin is, ayun nga, madami tayong opportunity na makatulong. Mm-mm. Kahit isang True. pasyente man lang. Yes. So, May kunento yung isang parang isang neurosurgeon dun sa yung recent lang na PCS, yung Philippine College of Surgeons na conference. mm-mm. Actually, kilala ko yung surgeon na yun. Kasi naging professor ko siya. Naka-assist na ako sa kanya sa hospital ko dati. Mhm. Parang yung at the end of the speech, kasi represent niya yung Academy of Filipino Neurosurgeons sa PCS, mid-year convention. This last May lang yun. Sabi niya dun sa parang may something inspirational lang dun sa talk niya. Mm-mm. Kasi parang in-update niya lang yung mga attendees about sa spine research, spine surgery research, yung mga minimally invasive. Parang may kinento siya na kasi 'di ba sa shore, madaming maliliit na turtle. Mm-mm. Minsan nagma-migrate sila dapat pabalik, 'di ba? Tapos may minsan naliligaw na turtle na kailangan ng tulong na mabalik bumalik sa dagat, parang gano'n. Parang naisip niya daw na in his own personal profession, pagiging surgeon, or kahit syempre i-relate naman natin sa atin, parang pagiging doktor, hindi man kasi niche yung yung area of specialization niya eh. Mm-mm. So kahit tayo parang in our own small way, yung pag-encounter natin sa mga bawat pasyente, hindi man group, kahit isa lang yan. Yeah. Important. Parang sinasabi nun sa story niya, yung isang bata daw, kinuha niya yung isang maliit na turtle. Kasi parang kinu-question niya na, ewan ko, I think, dito yung exact recall ko about dun sa story, pero yung impression niya lang sa akin na, parang how can I make a difference? Ganun. Na masyado akong focus dun sa isang turtle na naligaw. Ganun. Pero, tas binato niya yung naligaw na turtle pabalik doon sa dagat. Tas sabi nung bata na, Adero, I saved that turtle. Parang So that's the difference. I made the difference in that turtle. Parang yan. Yes. Parang Kaya lang. small, lang siya, action, pero malaking impact na siya. Oo. Sa profession natin, sa medicine. Mm-mm. Even one patient lang. Oo. Madaming opportunities na ganyan. And then, syempre, since ewan ko kung ma-upload to or hindi. Basta, yung episode na to is, kung may makakarinig na non-medical professional, they can also make a difference. Dun Yeah, sa in any field naman, Oo. you can make a difference. Oo, kahit ano pa talaga yan. Basta genuine siya sa puso mo. Oo. Diba? Basta galing doon sa puso, Yeah. doon sa heart dimension. Yeah. Oh, let's end. Anong oras na ba?
Uy, oo nga. Napahaba. Parang hindi na to Di ba about sa... Oo, di na siya about sa ship, Ship detective. detectives. Namunta na siya sa medical field, sa career, sa life. Oo nga, last parting words. Last parting word. Pwedeng connected sa ship detective. O, sa Sa mga life. napag-usapan. Siguro ano na lang, about life. If you can say anything about, for example, in the public. Or sige, kahit ano. Sige. Kahit kung sino man nakikinig dito, Yeah. parang for me, syempre, ang buhay ng tao, limited lang. Wow, parang meron lang tayong specific lifespan, di ba? So, parang, if meron kang gustong gawin sa buhay, parang gawin mo na siya. Parang kahit risky siya or nagda-doubt ka, i-try mo pa din siya. Kasi mas masakit yung what if, di ba? Diba? Parang kung may gusto kang field na i-work, piliin, meron kang gustong sports, diba? Try mo. Tapos i-enjoy mo lang yung life. Kasi hindi naman, yung buhay, diba? Hindi naman siya infinite, diba? Yun lang. Pero Ba't saan kaya nag-doktor? nanggaling yan? Parang doktor na. Ba't ako nag-doktor? Saan kaya nanggaling yun? Wala lang, pero ang ganda. Yeah. Diba? Kasi sa panahon na ngayon, parang iniisip lahat ng tao, ay, kailangan may timeline tayo. Oo. Ganitong age dapat, ito na yung ginagawa. Parang dapat hindi natin i-ano sa isip natin. Silat naman tayo, may iba-ibang plan si Lord. Diba? Parang para sa akin yung message niya. Hindi yung para sa kanila. At least diba, nakaano ka? May audience ka na pala. Wala ko na pala yung audience na-feel mo na siya. O ikaw, anong iyong parting message? Babalik na lang ako dun sa pelikula. Kasi parang napalayo tayo. Mabilis na, quick lang na acknowledgement dun sa team na parang may isa pa kasi siyang sinabi dun na yung about sa memories ng mga mahal natin sa buhay. Sabi kasi niya, 'di ba, parang important yung ganyan. Pero sabi kasi dun sa film, parang there will come a time na all that's left, yung sa memory mo are the good things. Yeah. Na hindi mo na maiisip yung Bad things. masasakit. Yeah. That's left are the good things, yung the best things. Parang you can rest in those words na guaranteed na beautiful memories na lang yung Mag-i-stay. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for watching and listening. Thank you, Ana. Thank you so much, Francis. Bye-bye. Baka nilakan na tayo.